Sa kaugnay na balita, iginiit naman ni Senator J.V. Ejercito na huwag nang ipilit ang Public Transport Modernization Program kung kulang pa sa mga paghahanda ang pamahalaan. At ilan sa mga pangunahing problema na dapat anyang solusyonan ay ang pagpopondo at pagsasaayos ng ruta ng mga modern jeep. Alamin natin ang mga detalye mula kay Kyle Bulyas. Hindi dapat ipilit ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program o ang dating Public Utility Vehicle Modernization Program lalo kung hindi pa naman handa ang pamahalaan. Ito ang sinabi ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito sa DZRH kaugnay ng inihaing resolusyon para pansamantalang isuspinde ang nasabing programa na sinuportahan ng 22 mga senador. Paliwanag ni Ejercito, may 3 problema na dapat tugunan ng pamahalaan bago ipagpatuloy ang modernization program. Kabilang narito ang financing scheme na dati nang inaaray ng mga tsuper at operator ng jeep. Yan ang pinaka-problema, Bok Jerry, 2.5 million to 2.8 million. Sadyang napakabigat niyan. Kailangan mahanapan ng magandang financial package to sa mga ating government financial institutions, no? Kung magkaroon ng mahaba-habang term ng loan para po yung amortization mapababa kasi 3,500 kada araw magiging boundary. Napakabigat ho nun para mahabol ng bawat driver at operator. Bukod dito, dapat din aniyang ayusin ang rationalization ng mga ruta at iayon ito sa umiiral na mass transport system sa bansa. Binigyang diin din ni Ejercito na dapat pagbigyan ng mga local manufacturer ng jeep na makalaban aniya sa iba pang brand ng modern jeepney. Ayon kay Ejercito, ito ay para matiyak na hindi mawawala ang legacy at karakter ng traditional nating mga jeep. Samantala nilinaw ni Ejercito na hindi sila tutol sa modernization program at kailangan lamang umano itong ihinto pansamantala para tugunan ang mga problemang idinadaing ng mga apektadong tsuper at operator. Para sa MBC TV Network News, ako si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.